Salvador Panelo tiniyak na dadalo si dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing bukas. Ayon kay Panelo, mali sila ng hinamon dahil hindi daw uurungan ni PRRD ang mga hamon ng mga congressman, lalo na daw si Congressman Paduano. Dagdag pa ni Panelo na kung magalang daw tatanungin si dating Pangulong Duterte, ay magalang din daw nitong sasagutin. Pero pag daw tanong siya ng hindi matino, ay aasahan na daw nasasagot din siya ng hindi matino. Humiling naman si Sal Panelo sa mga supporter ng dating Pangulo na samahan siya bukas sa Batasang Pambansa. Hindi naman daw ma-imagine na Panelo ang mangyayari kung nandun na si dating Pangulo, masusubukan na daw ang tapang ng mga congressman. Narito ang buong pahayag ni Sal Panelo. Bibigay naman daw nila respeto nila, pero yung isa, takot kaya ata eh. Sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta a-attend siya. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. Madalit sabi, nagsisigawan na sila. At sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamo ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya. Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya.
Pinuntahan niya rin doon sa, forget the hotel eh. Hinamon niya rin ng barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Bumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabulyuan niya eh. Kasi mali ho eh. Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng, hindi ko nawahan yan. Nawala ng, yung taong bundok, nawala ng karapatan. Kaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka mabait, mahinahon, magalang at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit ang pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, hinahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kundinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun o siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-i-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. Kaya, pag naghahanap kayo ng gulo,
itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man because hell might break loose. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Ano naman si Presidente Duterte? Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. O ganyan. O kaya, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako napuwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules 9:30 in the morning dyan sa Batasang Pambansa, dyan sa 4 na komite na nagkahalo-halo, nagkaisa upang di umano imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyayaring extrajudicial killing, yung kriminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte, sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan para magkaalaman na. Yan. Yan ang kanyang ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delga. And I'm sure, darating din doon si Attorney Medialdea, yung aking kapangalan. Dating Executive Secretary. At yung dating PAGCOR Chairman, si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, maganda ka na Daniel, meron tayo lakad sa Miyerkules. Kailangan maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SMNI dahil meron naman tayong lakad. But hopefully, makaklaro na. Kung kasi sinasabi ng mga kongresista, hindi ko namin maintindihan ano ba talaga, nagbibiro ba siya? O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo. Kasi yung mga iba dyan, sinasabi niya, may extrajudicial admission. But wala naman talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte exist only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglika ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yun. Wala akong pag-amin. Ang problema kasi, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, nung sinabi niya, ako may sariling death squad. Pero bago niya sinabi yun, sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit. Loosely. Okay, dapat yun. That should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam nyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa saywal. Kaya nga ako naging presidente, mahusay ako mag-intriga, sabi niya. Kaya itong mga kriminal na ito, iniintriga ko ito, sila ho nagpapatayan. Kaya sila ang aking mga death squad. Kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arrestuin sila, dalhin sa kulungan, o kaya naman mag-resist, lumaban sa kanila, at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. At yun naman naaayon sa batas. Walang problema doon. O kaya sabi niya, yan ang aking death squad. Ang problema itong mga ito, inamin mo ikaw pala talaga, kayo talaga. Lalo na nga, kaya nang tinanong, sino ba mga miyembro ng death squad? Sino ba yung 8 yun o 7? Sabi ni Presidente Duterte, wala, patay na sila. Doon lang dapat alam nyo na ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila nagpapatayan. Kasi alam nyo, pag ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga,
talaga magkakaroon kayo ng number 1, rival sa teritoryo. Number 2, sa pera. Number 3, ang katakot-takot ang intrigahan dyan. Number 4, magchuchuchu yung mga yan sa isa't isa. O kaya magkakaroon talagang patayan yung mga yan. O yan ang katotohanan ho dyan. Kaya, so, pagkita-kita ho tayo, ha? The President will be there. I will be there. I will enter my appearance as his lawyer. Mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Meron din si Attorney Delga at yung pang ating mga kapwa-abogado, Attorney Medaldea at si Attorney Fred Lin. Darating ko kami doon. Kaya din yan. I-ready mo na yung ating sasakyan. Pupunta tayo Miyerkules. Kaya Ed Francisco, Chuchi, Villar, Vivian, Velez, at si Elizabeth Oropesa, kung mayroon kang panahon, Miss Oropesa, samahan mo kami para mapapirma mo na yung larawan na gusto mong papirma. Anyway, so good night to all of you. Siguro tomorrow, baka tayo mag-TikTok ulit kung mayroong bagong... At kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.